Si Daileg at Lumawig. Maikling kwento, circa 2006 ni Roel Butch ang halaw mula sa dulang may isang yugto nila Kangiting Garcia na may pamagat na Lamat sa Ugat. Teacher ang lola ko. Nung bago pa lamang siya nagtuturo, nadestino siya sa Cordillera. Mababait daw ang mga tao doon. Oo, mga Ifugao ang mga tao doon. At syempre, dahil 19 na po noon, uso pa ang mga headhunters. Kaya may takot si Lola nang magsimula siyang magturo doon. Malamig daw sa Cordillera. Tuwing umaga, nababalot ng alapaap ang mga bundok. At kapag dinarang na ng init ng araw ang hamog, bubuka ang alapaap at matatanaw naman ang mga baitang-baitang na taniman ng palay. Isa daw ito sa mga nakagigilalas na gawa ng mga ninuno ng mga Ifugao. Maraming kaugalian at mga tradisyon ang mga Ifugao na iba sa mga Tagalog. Sa narito ang paniniwala kay Lumawig, ang Diyos ng bundok. Tuwing kabilugan ng buwan, bago sila magsabog ng binhi, nag-aatang ang bawat magsasaka ng isang manok kay Lumawig. Kapag hindi daw sila nag-atang, ay magiging kaunti lamang ang kanilang ani. Iniiwan nila ang alay na manok sa libis ng gubat. At kinabukasan, mga dugo ang balahibo na lamang ang natitira dito. Ang paniniwala ng mga Ifugao, kinakain ito ng alagang baboy damo ni Lumawig. Yung puting baboy o damo na bawal huliin at patayin ni Numan. Kapag may pumatay nito, aanihin na buong tribo ang puot ni Lumawig. Isa sa mga estudyante ni Lola si Daileg. Lagi siyang nagtatanong kay Lola kung bakit maputi ang balat ni Lola at ang sa kanya naman ay kayumanggi. Kung bakit suson-suson ang suot na damit ni Lola laban sa ginaw. Kung bakit iba ang wikang gamit ni Lola sa pagtuturo. At kung bakit iba-iba ang Diyos ni Lola. Karamihan sa mga tanong na ito ay hindi kayang sagutin ni Lola. Sa matagal na pamamalagi ni Lola sa Cordillera, napalapit sa kanya si Daileg. Hanggang dumating ang panahon na kinailangan na ni Daileg na magkolehiyo. Lumuwas siya sa syudad at doon nakapagtapos siya ng kursong edukasyon. Medyo nagtagal din si Daileg sa syudad. Ngunit kapag daka, ay biglang umuwi itong muli sa Cordillera. Pagbalik niya, ibang-iba na siya. Hindi lamang sa pananamit, kundi na rin maging sa pagkilos. Naging militante siya. Kama-martial law pa lamang noon at hinuhuli ng militar ang mga kabataang progresibo. Ito ang dahilan kung bakit nagbalik si Daileg sa Cordillera. Naging katuwang ni Lola si Daileg sa pagtuturo. Ngunit ang mga leksyong itinuturo ni Daileg ay iba na sa mga leksyong nakagawian ni Lola. Ang mga leksyon na ito ay puno na ng pagbabago at nagmimistulang salamin ng marahas na panahon ng kanilang kinikilusan. Pati rin ang pagkalinga ni Daileg sa lupa ay naging refleksyon ng pagbabagong naganap sa kanyang saloobin. Kung saan dati siya'y nagbibilang ng pabilog ng buwan at nag-aatang kay Lumawig. Sumusuga na siya ng walang pasintabi sa tradisyon ng tribo. Hindi na niya hinihintay ang hudyat ng mga matatanda upang magtanim. Nang siya ay pinuna ng mga nakatatanda, ganito ang sinabi niya. Hindi na ako naniniwala sa mga Diyos ng Ifugao dahil ang mga Diyos na ito ay nananaghari lamang sa bundok at walang kapangyarihang iwasto ang mga mali sa mundo. Dahil sa kapangahasang ito laban sa mga Diyos, pinatawan siya ng parusang katahimikan. Walang maaaring kumausap kay Daileg hanggat walang hudyat na nanggagaling sa mga Diyos. Kinaumagahan,
Nagulat na lamang ang lahat nang makita nila si Daileg na balot ng dugong tumatagas mula sa katawan ng hayop na basag niya. Nangaso si Daileg at pinatay niya ang puting baboy damo. Umalingaw ang iyakan sa paligid. Takot na luminga ang lahat. Alumpihit na tumingin sa gubat. Iisa ang tanong nila, bakit? Upang ipakita sa inyo na ang baboy damo na ito ay isang hayop lamang. Hindi siya espesyal. Hindi siya alaga ni Lumawig. Hindi totoo si Lumawig. Alinsabay sa huling tinuran niya ay ang alinsangan na dulot ng araw. Nagbabadya ng tagtuyot. Nangatakot ang katribo niya at sila'y nangagsitungo sa libis ng gubat. Doon, sila'y lumuhod at pilit humingi ng tawad kay Lumawig. Pilit na hinimok ng mga matatanda sa tribo si Daileg na humingi ng tawad kay Lumawig. Ngunit matigas si Daileg. Ang nag-iisang Diyos ay ang Diyos ng siyensya at siya'y nililok lamang ng tao. Ito ang madalas turan ni Daileg. Ang mga araw ay naging linggo, na naging buwan, na naging taon. 3 taon nang tumatagal ang tagtuyot, ngunit hindi nagbabago ng paninindigan si Daileg hanggang nagkasakit at naratay sa kama ang ina niya. Nabibingit ito sa kamatayan. Ilang doktor mula sa syudad ang dinala ni Daileg sa bahay nila, ngunit wala silang makitang sakit nito. Anas-anasan ng mga katribo na Daileg na ito na marahil ang parusang pataw ni Lumawig. Isang gabi, narinig ng buong tribo ang isang hagulgol na puno ng pait. Umalingaw ang iyak na iyon. Nang sumikat ang araw, nakita nila si Daileg na sumasayaw sa libis ng gubat. Suot muli ang tradisyonal na kasuotan ng mga Ifugao. Nakalatag sa harap niya ang bangkay ng kanyang ina. Pawisan na si Daileg at halatang may kung ilang oras na siyang sumasayaw ng ritual na sayaw para kay Lumawig. Lumawig! Patawad! Lumawig! Ang sigaw niya habang nagsasayaw. Lumubog ang araw at sinikatan siya ng buwan, ngunit patuloy pa rin siyang nagsayaw. Kinaumagahan, bumungad sa buong tribo ang malamig na katawan ni Daileg. Kasabay ng pagsikat ng araw ay ang unang patak ng ulan na waribay naglilinis ng bangkay ni Daileg at ng kanyang ina. Nang araw din yun, bumaba si Lola dito sa patag. Hindi na raw niya kayang intindihin ang malalim na misteryosong tradisyon ng mga Ifugao.